Sa mapagpalang araw po muli sa atin lahat. At kung may mga Biblia kayo dyan, pakibuksan na lamang sa 2 Kings chapter 5 verse 1 to 27, yung pag-aaralan natin sa hapong ito. So basahin ko lang yung verse 8 hanggang verse 14. 2 Kings chapter 5 verse 8. It happened when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, that he sent word to the king, saying, "Why have you torn your clothes? Now let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel." So Naaman came with his horses, his chariots, and stood at the doorway of the house of Elisha. Elisha sent a messenger to him, saying, "Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh will be restored to you, and you will be clean." But Naaman was furious and went away and said, "Behold, I thought, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the place and cure the leper. Are not Abana and Parar and Parfar, the river of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean?" So he turned and went away in a rage. Then his servant came near and spoke to him and said, "My father, had the prophet told you to do some great thing, would you not have done it? How much more than when he says to you, 'Wash and be clean'?" So he went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Let's pray. Oh, Heavenly Father God, Lord, sa araw ito, Panginoon, muli, salamat sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin, na kami ay sama-sama muli sa pag-apuri at pagsamba sa iyo at sa pakikinig ng iyong mga salita. Lord, dalangin namin na hayaan mo na mga salitang ito, Panginoon, ay pagpulutan namin ng aral na mai-apply namin, Panginoon, sa aming buhay as a believer of Christ. So muli, Panginoon, we invite your holy presence and your Holy Spirit, Lord God, in our midst today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So sa araw na ito, yung ating pag-aaralan ay patungkol sa story ng isang tao na si Naaman. Basically, he is not a believer. Hindi siya manampalataya ng Panginoon, o he's not part of the Jew community. At ganun din naman ay meron tayong prophet na si Elisha, na kung saan ay nakikita natin dito yung pagsama ng Panginoon kay Elisha sa mga gawain na nais ng Panginoon na kanyang gawin. At kasama na doon, ang pagsama ng Panginoon sa kanya ay yung mga miracles na kanyang nagagawa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ibinibigay sa kanya na magkaroon ng kagalingan o miracle sa mga bagay na kanyang ginagawa. Ang pangatlo dyan ay makikita din natin yung story ng isang servant na si Gehazi, na kung saan ay nasa kanyang puso ay nais niya na magkaroon siya ng tinatawag na bahagi sa yaman na daladala ni Naaman sa lugar na kung saan ay supposed to be ay ibabayad niya sa prophet Elisha dahil sa kagalingan na kanyang natanggap na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya sa araw na ito ay pamagatan natin yung ating pag-aaralan sa pamagat ng God is the answer to all our needs. Ito yung pamagat ng ating pag-aaralan ngayon. God is the answer to all our needs. Naniniwala tayo at alam natin na sa lahat ng ating pangangailangan, ang Diyos lamang ang magbibigay katugunan ng lahat ng ito. At ang katugunan o yung answer ng mga pangangailangan natin ay nagmumula sa ating Panginoon. Batay dito sa ating pag-aaralan ngayon, nakita natin na ang katugunan ng kagalingan ni Naaman ay nagmula sa Diyos at hindi niya ito
hindi niya ito nakuha sa tinatawag natin na kanilang lugar na Syria, dahil nga yung tinatawag natin na Aramean, ay ito ngayon sa kasalukuyan, ito yung tinatawag nating pangalan ng lugar na tinawag na Syria. So nung panahon na ito, from verse 1 to verse 7, yung unang point kung bakit natin nasabi that God is the answer to all our needs is this. Basahin natin verse 1 to verse 7 para maintindihan natin yung buong story. So sabi in verse 1, now Naaman, captain of the army of the king of Aram, was a great man with his master and highly respected because by him the Lord had given victory to Aram. The man was also a valiant warrior, but he was a leper. So kung nakita natin dyan, si Naaman ay halos kumpleto yung kanyang buhay. Siya ay isang, sabi nga dito, great man. At hindi lamang great man, but as well, he was highly respected sa kanilang rank sa military, na kung saan siya ay isa sa mga commander na tinatawag natin na army ng mga Arameans. Not only that, but siya ay isa din sa matapang ng mga sundalo nung kapanahonan nila. Ngunit, ang problema na meron si Naaman is sa lahat ng tagumpay na meron siya sa kanyang buhay, ay may sakit karamdaman siya na kung saan ito ay hinahanapan nila ng solution o kung ano yung pwede makapagpagaling sa kanya, ngunit hindi nila ito natagpuan sa kanilang lugar. So ito yung nagiging cause ng kanyang inferiority sa kanyang buhay, dahil nga although marami siyang maganda yung kanyang background, maganda yung kanyang mga na-accomplish sa kanyang buhay, ngunit meron siyang sakit na kung saan pinagkakadidirihan ng lahat ng tao na sa lugar nila kasi nga ito ay hindi mabibigyan ng solution. Kumbaga, kung sa kasalukuyan, kung sa ating panahon ngayon ay pag ikaw ay may sakit karamdaman na nakakahawa at hindi maganda tingnan, ay ikaw ay pinagdidirihan. So ganito yung sitwasyon ni Naaman, na kung saan sa kanyang buhay, in spite sa lahat ng kanyang success, ay may pagkukulang na meron siya. And verse 2, now the Aramean had gone out in band and had taken captives a little girl from the land of Israel, and she waited on Naaman's wife. She said to her mistress, I wish that my master were with the prophet who is in Samaria, then he would cure him on his leprosy. So dito nga nakita natin na hindi ito nagiging isang coincidence kung bakit nung napunta sila sa part o sa bahagi ng Israel, nung kanilang pag-raid doon ay nakuha nila as kasama sa kanilang mga buti o sa kanilang mga nakuhang na tao doon no, na kanilang nakuha as reward sa kanilang pagpunta doon ay yung isang babae na ito na nagiging slave o nagiging katulong sa pamamahay ni Naaman. At ang sabi dito ng slave girl na ito na Israelite, so sabi niya is naawa siya kay Naaman at sabi niya kung si Naaman ay pupunta lamang sa Israel at hanapin niya yung tinatawag natin na prophet na si Elisha, sabi niya sigurado ako na kaya siyang pagalingin ng prophet na si Elisha na ito. Kaya in verse 4 sabi niya, Naaman went in and told his master saying, thus spoke the girl who is from the land of Israel. Then the king of Aram said, go now, and I will send a letter to the king of Israel. He departed and took with him 10 talents of silver and 6,000 shekels of gold and 10 changes of clothes. He brought the letter to the king of Israel, saying, and now, as this letter come to you, behold, I have sent Naaman, my servant, to you, that you may cure him of his leprosy. Then the king of Israel read the letter. He tore his clothes and said, am I God to kill and to make alive? That this man is sending word to me to cure a man of his leprosy. But consider now and see how he is seeking a quarrel against me. So dito nakita natin na
Nung sinabi ni Naaman sa kanilang hari ng King of Aram na ito yung sinabi ng slave o yung babae na nagmula sa Israel, na sabi niya may solution sa kanyang problema, ang solution sa kanyang problema ay pumunta siya sa Israel at hanapin si Prophet Elisha at doon siya ay tatanggap na tinatawag na kagalingan. So immediately yung king, so sabi niya, okay, pumunta ka doon, pabadalahan pa kita ng sulat na authorization na ikaw ay pupunta sa king at papayagan ka na hanapin si Elisha at sa ganon ay mapagaling ka sa iyong karamdaman. So nung dala-dala ni Naaman yung sulat na ito papunta sa king at nung ibinigay niya, tinanggap ng king at ang king ay nainsulto at nagalit dahil sabi niya, bakit ako ba ay Diyos at may kakayanan na magpatay at magbigay ng buhay? Sabi niya, yung taong ito, yung king na ito ng Aramean ay nagpo-cause na tinatawag natin na trouble against sa kanila sa pamagitan ng pagpapadala ng isang tao na may sakit at kailangan pagalingin niya. Kaya dito nakita natin yung incapacity and the incapability ng hari na in-acknowledge niya na hindi siya Diyos at wala siyang kakayanan na gawin yun ang solusyonan yung problema na meron si Naaman. So kung nakikita natin yung verse 1 to verse 7 ay sinabi nga natin dyan, all is God is the answer for all our needs. At ang number one reason kung bakit natin nasabi that God is the answer to all our needs is this: God is our hope in our imperfection. So alam natin na si Naaman mayroon tinatawag na imperfection. Mayroon siyang sakit karamdaman na nag-cause sa kanyang sarili na kung saan ito yung nagiging bahagi ng kanyang buhay na kung saan although he was successful sa paglilid ng army ng Aramean dahil nga sabi doon sa bawat tagumpay ng kanilang pakipagdigma sa mga Israel ay ang Panginoon ay nagbibigay sa kanila ng favor. So dito nga nagiging kilala kanyang si Naaman sa kanyang pinamumunuan at bilang servant na tinatawag natin na king ng Aramean, but mayroon siyang tinatawag na imperfection sa kanyang buhay na siya ay mayroong sakit karamdaman. Kaya nasabi natin, God is our hope in our imperfection. So alam naman natin na lahat tayo na mga tao dito sa mundo ay may mga imperfection sa ating buhay. Magiging ano man ito, sometimes ito ay nagiging cause na tinatawag natin na insecurity o kung anumang bagay na hindi natin matanggap-tanggap o hindi tayo masaya dahil sa tinatawag natin na imperfection na meron tayo sa ating buhay. So ganon pa man, dahil nga ang Panginoon yung tugon sa ating mga tinatawag natin na pangangailangan, alam natin na ang Diyos mismo ang buhay na pag-asa natin sa gitna ng ating mga imperfection na meron tayo sa ating buhay. From verse 1 to verse 5, sabi nga natin dyan, we can find satisfaction, acceptance, and many other things in God. Katulad ng sitwasyon ni Naaman, ang lahat ng satisfaction o anumang tinatawag natin na acceptance ay hindi niya nakuha sa kanyang pagiging isang successful as soldier, ngunit dito nga kanyang hinahanap at pinipilit na mabigyan ng solution ang kanyang problema upang siya ay magiging ganap. Kaya nga nasabi natin as a believer of Christ, kung yung ating pag-asa ay nasa ating Panginoon, in spite ng ating imperfection, alam natin na kahit may imperfection tayo sa ating buhay, ay makukuha pa rin natin na masatisfied at matanggap o magkaroon ng tinatawag na acceptance sa ating mga kapatiran at anumang bagay na pwede nating matagpuan sa ating Panginoon dahil nga siya lamang ang makakapagbigay ng lahat ng ito sa atin. Dahil nga yung ating Panginoon ay yung tinatawag natin na ating pag-asa sa ating mga tinatawag na imperfection. Ano pa? God's timing is always perfect and there is no such thing as coincidence in God. So kung nakikita natin yung story ng slave girl na ito, hindi ito nagiging coincidence kung bakit nung sila ay nag-raid sa bahagi ng Israel ay nabihag nila yung batang ito. Dahil nga nais ng Diyos, ginamit ng Panginoon ang pagkakataon sa batang ito na maibahagi niya sa kay Naaman o kay Naaman yung
kabutihan at kampangyarihan ng Diyos na meron ang mga Israelita sa pamagitan ng prophet na si Elisha. So nagiging way ito para maibahagi ng slave girl na ito kay Naaman na meron siyang pag-asa at mayroong kakayanan ng Diyos ng mga Israelita na pagalingin siya sa kanyang sakit karamdaman at mabigyan siya ng tinatawag natin na pag-asa sa kanyang imperfection na meron siya sa kanyang buhay. Kaya nasabi nga natin, hindi ito nagiging coincidence kung bakit napadpad ang babae doon at kung bakit siya ay nagiging slave ni Naaman dahil nga nais ng Diyos na kung saan ay man mismo ang makaunawa at ma-encounter niya ang Panginoon na ang Diyos na ito ay makapangyarihan sa lahat. Kaya nga nasabi natin, God's timing is always perfect and there is no such thing as coincidence in God. Ang timing ng ating Panginoon ay palaging perfect yan at hindi yan dahil isang coincidence o nangyari lang o nagkataon na nangyari lamang. Yun ay nasa plano at nasa kalooban ng Panginoon kung bakit nangyari yon at kung bakit napadpad yung slave girl na ito, yung babaeng ito na nagiging slave nila para maibahagi niya na mayroon pang pag-asa na matatagpuan sa Panginoon o sa Diyos ng mga Israelita dahil ang Diyos na ito ay may kakayanan na pagalingin ang kanyang karamdaman. At ang pangatlo is believe that God is the only answer to all our needs. So nakita natin nung narinig ni Naaman yung news patungkol sa pag-asa na pwede niya makuha kung hahanapin niya si Elisha, siya ay naniwala. At siya ay lumapit sa kanyang hari at humiling ng tinatawag na favor na kung maari siya ay makapunta sa Israel at sa ganon siya ay mahanap niya yung solusyon ng kanyang problema. So si Naaman, although he is not a believer ng Diyos, ng mga Israelita, but dahil sa salita na kanyang narinig na ang Diyos lamang ng mga Israelita ang may kakayanan na makapagpagaling sa kanya, siya ay naniwala at naniniwala siya na ang Diyos na ito yung makakapag-supply ng kanyang pangangailangan o the answer sa kanyang pangangailangan. So ay unang point from verse 1 to verse 7 ay sinabi natin, God is our hope in our imperfection. So lahat tayo ay merong imperfection, but sa ating Panginoon, kung tayo ay merong panampalataya at tayo ay may pag-asa o naniniwala sa ating Panginoon, ay meron tayong tinatawag na pag-asa. Pag-asa na magkaroon tayo ng satisfaction kahit anuman ang ating kalagayan sa ating buhay, acceptance na meron tayo na kung saan anumang bagay na pwede nating hilingin sa ating Panginoon, yan ay kayang ibigay ng ating Panginoon para tayo mabigyan ng tinatawag na comfort sa tinatawag natin na imperfection na ating nakikita sa ating mga sarili. Alam din natin na yung Panginoon, ang timing ng Panginoon is always perfect. It's not because of any coincidence, but it is because yung tinatawag natin na timing ng Diyos ay tinatawag natin na perfect. At pag tayo naniniwala at pinapanghawakan natin yung pangako ng ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng tinatawag na pag-asa na ang ating Diyos, siya lamang ang makakapagbigay katugunan sa ating mga pangangailangan. So from verse 8 hanggang verse 19. So from verse 8 hanggang verse 14, ito yung binasa natin kanina, i-summary natin yung story na kung saan ay, nung narinig ng hari, yung sinabi nang narinig ni Elisha yung sinabi ng hari, so sabi ni Elisha, bakit mo pinunit ang iyong damit? Sabi niya, hayaan mo, papuntahin mo si Naaman sa akin upang malaman niya that there is a prophet of God in Israel. So nung dumating yon, pumunta yung si Naaman with his mga kasamahan niya na nagdala-dala o yung mga kanyang kabayo at yung kanyang mga cart na kinakargahan nila na tinatawag natin na 10 talent of silver at saka 6,000 shekels of gold at yung tinatawag natin na
2 changing of clothes. So ito yung dala-dala nila. So yung tinatawag natin na 10 talent, yung equivalent nito sa kilo, ay yung 1 talent, kanina hinanap ko kung ano yung equivalent ng talent to kilogram. So yung 1 talent is equivalent to 34.2 kilograms. So dala-dala niya ay 10 talent. It means yung bigat ng silver na kanya dala-dala is around 342 kilogram na silver yung kanyang dala-dala. At yung gold, yung shekels ay equivalent ito, yung 6,000 shekels ay equivalent ito sa around 68 kilogram na gold na dala-dala ni Naaman papunta sa Israel, na supposed to be ito yung kanyang pambayad sa kanyang pagaling pag siya ay gumaling. So dito kaya nga marami siyang kasama dahil nga sa bigat ng kanilang dala-dala ng mga gamit. Kaya ito nung pagdating niya sa lugar, sa bahay ng prophet na si Elisha, at nag-send siya ng kanyang servant na makapunta doon kay Elisha, and then the servant came back, at ang sabi doon ng servant, dahil ito yung sinabi ni Elisha, so sabi ni Elisha sa servant niya, sabihin mo kay Naaman na pumunta siya sa Jordan River at maglublob siya ng 7 bises, at pagkatapos na siya ay maglublob ng 7 bises, pagkatapos ng 7 bises, yung kanyang mga balat ay parang balat ng isang bata o ng isang sanggol, at siya ay malinis na, o siya ay magiging malaya na sa tinatawag natin na sakit na kitong o leprosy. So nung narinig ni Naam or Naaman yung salitang ito, ano yung nangyari? Siya ay nagalit, siya ay nainsulto. Sabi niya instead na harapin siya ng prophet para ipanalangin siya, at sabi niya dito, instead na siya ay lumabas doon at na manalangin at ikumpas niya yung kamay niya para sabihin niya sa kanyang Diyos na pagalingin ako, ngunit sabi niya hindi siya lumabas, at dito ay sinabi niya pa na pumunta lang ako doon sa Jordan River at maglublob. So kaya sabi niya dito is yung dalawang river na kanyang binanggit dito, yung Abana at saka yung Parfar, sabi niya, hindi ba mas maganda pa yung tubig doon? Bakit dito ko pa kailangan maglublob? Pwede naman ako maglublob doon para ako'y malinis. At sabi doon sa kanyang galit, siya ay umalis. But ang kanyang good servant, sabi ng servant niya is, Father, sabi niya, kung sinabi ng prophet na ganito yung gagawin mo, bakit hindi mo gagawin? Lalo na kung sinabi niya na gagawin mo ito para ikaw ay gumaling at luminis at mawala na yung kitong mo sa iyong mga katawan, bakit hindi mo gagawin? Supposed to be mas lalo mong gagawin dahil ito ay para sa ikabubuti mo. So, nung nahimasmasan si Naaman, at nawala na yung kanyang galit, sumunod sa payo ng kanyang servant, at siya ay pumunta sa Jordan River at naglublob ng 7 bises. Habang siguro naglulublob siya doon, tinitingnan niya kung merong mga pagbabago sa kanyang skin, sa kanyang balat habang siya ay naglulublob. But dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay napakapangyarihan ng ating Panginoon, nung pagkatapos niya na maglublob ng 7 bises at ng pag-ahon niya, suddenly yung kanyang balat ay nagiging isang maayos na balat na sabi niya dito ay katulad ng balat ng isang bata. At dito nakita natin na siya ay nagiging isang malinis. Naranasan niya kung paano ang kapangyarihan ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng kagalingan sa kanyang sitwasyon at nasolusyonan yung kanyang imperfection at yung kanyang problema na meron siya sa kanyang buhay dahil sa kanyang pagsunod at panampalataya na kayang gawin ng Diyos ang nabigyan ng solusyon ang kanyang problema. So from verse 15 hanggang verse 19, ito yung sitwasyon na kung saan yung response ni Naaman nung pagkatapos na naranasan niya yung kagalingan na nagmumula sa ating Diyos. And verse 15 sabi niya, when he returned to the man of God with all his company and came and stood before him, he said, behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. So please take the present from your servant now. But he said, as the Lord lives,
before whom I stand, I will take nothing. And he urged him to take it, but he refused. Naaman said, if not, please let your servant at least be given 2 mules load of earth, for your servant will no longer offer burnt offering, nor will he sacrifice to other gods, but to the Lord. And in this matter, may the Lord pardon your servant when my master goes into the house of Rimmon to worship there, and he leans on my hands, and I bow myself in the house of Rimmon. When I bow myself in the house of Rimmon, the Lord pardon your servant in this matter. He said to him, go in peace. So he departed from him some distance. So pagkatapos na siya ay tumanggap na tinatawag natin na kagalingan, bumalik siya sa bahay ng prophet na si Elisha. At this time ay nakaharap niya na si Elisha. At sa kanyang pagpapasalamat sa kagalingan na kanyang natanggap, so sabi niya dito, inaalok niya kay Elisha yung kanyang daladala na 10 talent of silver at yung 6,000 shekels of gold at yung tinatawag natin na 10 pairs of changing clothes. Sabi niya, ibibigay ko to sa iyo bilang isang pasasalamat sa ginawa mo para sa akin. But ang sabi ni Elisha, hindi ako tatanggap ng mga bagay na yan na iyong ibibigay sa akin. So, nung hindi niya mapilit na maipatanggap kay Elisha yung bagay na kanyang dala-dala, so sabi niya, kung maari, sabi niya, pwede ba akong kumuha ng lupa dito sa bahay mo na pwede kong, sabi nga ni 2 loads of mule, na kung pwede kong dalhin pabalik sa kanyang lugar, sa tinatawag natin na Syria, para doon, sabi niya ay tatalikod niya siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan nila, dahil sabi niya, alam ko na wala ng ibang Diyos sa mundong ito, ngunit ang totoong Diyos ay aking natagpuan dito sa Israel. At ang totoong Diyos ay nandito sa Israel. At ang Diyos-Diyusa na kanyang sinasamba doon, yung sinatawag natin na Temple of Rimmon, sabi niya, ay hindi na ako pupunta doon at hindi na ako sasamba dahil na-encounter ko at nakilala ko ang totoong Diyos ay nandito sa lugar na ito. At ito yung dapat kong sasambahin. So kung nakita natin, ganun yung transformation sa buhay ni Naaman, na pagkatapos niya na encounter ang Panginoon, he was healed physically, and then as well, ang kanyang spiritual na buhay ay nabago din, na kung saan ang kanyang dating pagsasamba sa hindi tunay at totoong Diyos, ngayon ay pinalitan niya sa pagsamba sa tunay at makapangyarihan Diyos na may kakayanan na pagalingin ang kanyang karamdaman. At doon mismo personally na na-encounter ni Naaman yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, na kung saan naranasan niya yung kagalingan na ito. Kaya sinabi natin in verse 8 hanggang verse 19, sabi nga natin dyan, God's presence make us whole. Dahil sa presensya ng ating Panginoon, hindi lamang that He is, that ang God natin is answer to all our needs, as well ang Diyos natin, ang kanyang presensya is enough para baguhin tayo at gawin tayong buo o magiging totoo tayo, yung tinatawag natin physically and spiritually, na tayo ay ganap sa ating buhay. Kaya sabi natin dyan, God's presence make us whole. Paano natin nasabi? Accept and believe that nothing is impossible with God. Nung panahon na si Naaman ay nasa ganong sitwasyon, na siya ay naniwala na ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, lamang ang may kakayanan na gawin ang miracle na ito sa kanyang buhay, naranasan niya yung mga bagay na ito, yung miracle na ito, na siya mismo ang makakapagpatotoo na walang imposible sa ating Panginoon. So ano pa? Obey and humble ourselves before God. So pagkatapos natin na maniwala na walang imposible sa ating Panginoon, napakahalaga na tayo din ay matutong sumunod at magpakumbaba ng ating mga sarili sa harapan ng ating Diyos. Katulad ni Naaman, nung he realized na kung saan tama ang sinabi ng prophet at tama yung sinabi ng kanyang servant na dapat niyang gawin ito para matanggap niya yung kagalingan, ay
he humble himself and he go down to Jordan River para maglublob, at dito nakita niya na pagkatapos ng 7 bisis na kanyang paglublob, naranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon to heal him completely sa kanyang karamdaman. Kaya nasabi natin dyan, obey and humble ourselves before God. At ang pangatlo is, God can cure us spiritually and physically to make us whole. Ito yung isa sa mga importante na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Naaman, not only to heal him physically, na mawala yung kanyang sakit karamdaman, yung kanyang leprous o yung kanyang kitong, but as well, God renewed or transformed yung kanyang buhay, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang way of worship upang ma-encounter niya ng totoo at maranasan niya at masabi niya na there is a true and living God sa Israel at siya lamang ang Diyos na dapat niyang sambahin at dapat niyang bigyan na tinatawag natin na karangalan, dahil ang Diyos na ito ay masigit na makapangyarihan sa lahat. At tinalikuran niya mismo yung kanyang pagsamba sa Diyos-Diyusan sa temple na meron sila sa anumang kanilang way of worship nung panahon na yon sa Syria. Kaya dito makita natin na nais ng Panginoon na baguhin tayo at bigyan tayo ng tinatawag natin na pag-asa, not only that we can be healed physically, but as well to inline our relationship sa ating Panginoon at magkaroon tayo na tinatawag natin na tamang pagkakilala at pagsamba sa tunay na Diyos na naglikha sa atin. Kaya nasabi natin dyan, God's presence make us whole, dahil nga pag tinanggap natin na ating Panginoon ay may kakayanan at walang imposible sa Kanya, nagpakumbaba tayo at naniniwala tayo sa kanyang mga sinasabi, alam natin that God is able to cure us physically, spiritually, para tayo ay magiging totoo, magiging ganap sa Kanyang harapan, dahil tayo ay magkakaroon ng tamang panampalataya na ito'y lamang sa kanyang kagustuhan, na siya ay ating makilala bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang panghuli is from verse 20 to verse 27. Ito yung story ni Gehazi. In verse 20, sabi nga dito, but Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, thought, behold, my master has spared this Naaman, the Aramean, by not receiving from his hand and what he brought. As the Lord lives, I will run after him and take something from him. So sabi ni Gehazi, hindi ako papayag na wala akong makukuha sa taong ito. Sa dami-daming pera at mga treasure na kanyang dinala para ipambayad sana, tapos ay wala kaming tatanggapin, hindi pwede yon. Dapat ako ay magkakaroon ng share sa ano na ito, sa dala-dala niyang yaman. Kaya hinabol niya si Naaman. And verse 22, he said, all is well, my master. He sent me, saying, behold, just now 2 young men of the son of the prophet had come to me from the hill country of Ephraim. Please give them a talent of silver and 2 changes of clothes. Naaman said, be pleased to take 2 talents and have, and he urged him, and bound 2 talents of silver in 2 bags with 2 changes of clothes, and gave them to the 2 of his servants, and they carried them before him. So, dali-dali na tumakbo si Gehazi sa pasunod sa pinatawag natin chariot ni Naaman, at pagkatapos noon, sabi niya, ay nagsinungaling pa. So sabi niya, may dumating na mga sons of prophet from Ephraim, at sabi ni Elisha, ay pupunta daw ako sa iyo para manghingi ng pang tulong sa kanila. Yung sabi niya, one talent of silver. So yung 1 talent is around 34 kilogram. But ginawa ito ni Naaman ng 2 talents, so it means around 64 kilo o 68 kilogram yung binigay ni Naaman sa kanya, and then 2 changes of clothes. So ito ay hindi kaya ni Gehazi buhatin mag-isa, kaya nga yung servant ni Naaman, tunulungan siya na inilagay ito sa bag at bitbitin, at ito ay dinala nila sa isang bahay, at ito ay binaon ni Gehazi doon. And verse
In verse 24, sabi nga dito, when he came to the hill, he took them from their hand and deposited them in the house, and he sent the men away, and they departed. But when he went and stood before his master Elisha, said to him, where have you been, Gehazi? And he said, your servant went nowhere. Then he said to him, did not my heart go with you? When the man turned from his chariot to meet you, is it a time to receive money and to receive clothes and olive groves and vineyard and sheep and oxen and male and female servant? Therefore, the leprosy of Naaman shall cling to you and to your descendant forever. So he went out from his presence, a leper as white as snow. So nakita natin dito yung kasinungalingan ni Gehazi para lamang sa kanyang personal na interest. At ang sinabi nga dito ni Elisha sa kanya, yung patungkol sa money, sa servant, sa lahat ng ito, dahil ang mga tinanggap niya na pera na ito, yung tinatawag natin na shekels, na 68 kilogram na talent of na silver, ay kung pag naibenta niya ito ay enough na para siya ay yumaman. Dahil ito ay enough na para siya ay makabili ng mga tupa, makakuha ng mga servants o ano mang pwede niyang gawin. Dahil ang 64 or 68 kilogram na silver, kung ibibenta natin yan sa ating katayuan ngayon, ay more than 2 million pesos yan. Kung ibibenta natin sa katayuan natin sa present time natin. Ang pangatlong story kung bakit natin nasabi that God is the answer to all our needs is God knows the desire of our heart. Alam ng Diyos kung ano yung ating desire ng ating puso at ano yung ating pangangailangan. Wala tayong maitatago sa Kanya. Katulad na ginawa dito ni Gehazi na kung saan mayroon siyang personal interest sa puso niya at nais niya na hindi niya palagpasin si Naaman at makakuha siya ng pera doon o ng yaman para siya ay magiging masagana yung kanyang buhay. Kaya nga dito, yung kanyang paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi lubusan natutuo sa ating Diyos dahil nga divided yung kanyang puso sa pera o sa kayamanan na pwede niyang makuha at sa pagsiserve sa Panginoon sa pamagitan ni Elisha. Kaya nga as a believer of Christ, alam natin that God knows the desire of our heart. Alam natin that God is the answer to our needs at alam din natin dapat na ang Panginoon din ang nakakaalam ng ating mga desire sa ating mga puso at ano yung ating mga pangangailangan. So sabi nga natin dyan, we cannot hide anything from God for He knows the condition of our heart. Wala tayong maitatago sa ating Diyos dahil Siya lamang ang nakakaalam ng puso natin at Siya din ang nakakakita ng ano yung mga pangangailangan natin. Kaya hindi dapat tayo magiging katulad ni Gehazi na kung saan ay pinairal niya yung kanyang greed o yung desire niya sa puso niya na magkaroon siya ng mabilisang yaman na kung saan nais niya ay magkaroon ng bahagi doon sa yaman na dala-dala ni Naaman. Ano pa? Pangalawa is we cannot fully serve God with divided heart. So hindi tayo makapaglingkod ng lubusan sa ating Panginoon kung hati ang puso natin, kung hati yung ating dedication sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil nga minsan nahahati yung ating puso dahil sa mga pangangailangan natin, sa needs natin o sa tinatawag natin na karangian ng ating buhay. So katulad ni Gehazi dito ay nakita niya, kaya nga dito tinago niya pa Tinago niya pa, nakuha niya magsinungaling, ibinaon niya, tinago niya yung yaman na ito dahil ang nasa sarili niya is mahirap yung maglingkod sa Panginoon palagi kasama ni Elisha, and yet
walang kinabukasan ang kanyang sarili. Kaya nga dito, itinago niya yung kanyang nakuhang 2 talent of silver dahil nga para ma-secure yung kanyang kinabukasan. But sabi nga natin dito at nakikita natin sa story na kung saan we cannot fully serve God with a divided heart. Kung hati ang puso natin, ay hindi tayo makapaglingkod ng maayos sa ating Panginoon. At ang panghuli is, every sin committed has consequences both to our present and the future. Ang bawat kasalanan na ating ginagawa o ating magawa, alalahanin natin na ito ay mayroong consequences. Magiging ito man sa present na ating hinaharap o ating kasalukuyan na ating ginagalawan o magiging kinabukasan. So sabi nga dito ni Elisha kay Gehazi, dahil siya ay nagsinungaling sa harapan ng Diyos at sa harapan ni Elisha, hindi niya alam na hindi niya naalala na ganun kabuti ang Diyos at ganun at wala siyang maitatago sa Diyos. At dito nga nakuha niya magsinungaling at ang sabi ni Elisha sa kanya, at dahil dyan, sabi niya, yung leprosy ni Naaman ay mapunta sa iyo at sa iyong mga descendant, sa iyong mga kamag-anak o sa iyong mga anak at apo. Kaya doon sa pamagitan ng mga bagay na ito ay natanggap ni Gehazi yung curse na nagmumula sa ating Diyos dahil sa kanyang kasakiman at sa kanyang bagay na kanyang ginawa na kung saan ay nakuha niya pang magsinungaling sa ating Panginoon, sa ating Diyos at sa kanyang lingkod na si Elisha. Kaya muli, balikan natin yung ating napag-aralan sa araw na ito. Ay pinamagatan natin yung ating napag-aralan sa ngayon is God is the answer to all our needs. Ang ating Diyos, ang katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kung ang ating Panginoon ang katugunan sa lahat ng ating pangangailangan, dapat ilagay natin ang ating pag-asa sa ating Panginoon kahit sa gitna ng mga imperfection na meron tayo. Dahil alam natin na tayo ay makakatagpo ng tinatawag natin na satisfaction at acceptance at anumang bagay sa ating Panginoon dahil siya lamang ay may kakayanan na makapagbigay nito sa atin kung tayo ay maniniwala na siya ay ang tugon ng ating mga pangangailangan. Pangalawa, dahil ang presensya ng ating Panginoon ay may kakayanan na baguhin ang buong pagkatao natin. Ang presensya lamang ng Diyos, God's presence make us whole. At alam natin na pag tayo ay naniniwala at tinanggap natin na ang ating Panginoon, na walang imposible sa ating Panginoon at makukuha nating magpakumbaba at sundin ng kanyang kagustuhan, God can cure us, can do miracles, wonders sa ating buhay, even can cure us physically and as well spiritually upang tayo ay magiging tama at magiging maayos ang ating panampalataya at relasyon sa ating Diyos sa pamagitan ng kanyang presensya na ating mararanasan at matatagpuan sa ating buhay. At ang pangatlo, nakita natin dyan na ang Diyos ang nakakaalam ng ating pangangailangan. Siya din ang nakakita ng ating mga puso, siya din ang nakakaalam ng ating mga pangangailangan, kaya hindi na natin kailangan magsinungaling at itago ang anumang bagay sa Kanya dahil wala tayong kakayanan na itago ang mga ito sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos na ito, He is powerful and He knows our heart and the condition ng ating mga intention ng ating mga puso. Kaya dapat, as a believer of Christ, hindi natin tularan si Gehazi. Hindi wala dapat tayong itago sa ating Panginoon dahil siya ang nakakaalam ng ating pangangailangan. Kailangan lang natin ilapit sa Kanya na malaman, na ilapit natin sa Kanya ang mga bagay na nais natin sa ating buhay, sa ating mga puso, upang tayo din makaranas ng totoong pagpapala at pagbabago na nagmumula sa ating Panginoon. Katulad na nangyari sa buhay ni Naaman, na kung saan sa una ay medyo hindi pa siya sigurado, but nung panahon na siya ay nanampalataya, nagtiwala sa tunay na Diyos na ito ay may kakayanan, naranasan niya kung gaano kabuti ang Diyos at naranasan niya yung kagalingan na kanyang hinahanap para siya ay magiging isang ganap at naranasan niya rin na matagpuan ang tunay na Diyos
na kanyang hinahanap. At sa pamamagitan nun, ay nagiging maayos ang kanyang buhay at nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya muli sa araw na ito, ay napakagandang isipin na anuman ang ating pangangailangan, God is the answer sa lahat ng ito. Kailangan lang natin lumapit sa ating Panginoon at ipagkatiwala at sundin anuman ang nais niya sa buhay natin. Dahil siya ay may kakayanan na ipatupad ang anumang bagay na dapat nating matanggap na nagmumula sa Kanya. Magiging ito man ay kagalingan, magiging ito man, maraming salamat at dalangin ko na lahat tayo ay maunawaan natin na kahit gaano man kabigat ang ating pangangailangan, ang Diyos pa rin ang solusyon sa lahat ng ito. Let's pray. Our Heavenly Father God, Lord, sa araw na ito muli, Panginoon, salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin na maunawaan namin, Lord, a story sa 2 Kings chapter 5 from verse 1 to verse 27 na maintindihan namin that God is the answer to all our needs. Ikaw, Panginoon, ang tugon sa aming mga pangangailangan. Kahit kami, Panginoon, ay may mga imperfection sa aming mga buhay, ikaw pa rin na Diyos ang may kakayanan na ibigay sa amin yung tinatawag namin na acceptance, satisfaction, dahil ang lahat ng ito ay kaya mong ibigay sa amin. Salamat din, Panginoon, dahil mithiin mo na kami ay baguhin mo ng lubusan. Magiging outside and inside, Panginoon, ay mo na kami ay mabago. Na kaya mong pagalingin ang aming mga physical na mga karamdaman at even, Lord, ang di mo rin baguhin na milalaka namin ng lubusan. Ama, salamat dahil kami ay may mga pangangailangan, Panginoon, at ito ay hindi lingid sa iyong harapan. Ngunit, Panginoon, sa pamagitan ng story ni Gehazi, you remind us to remember that we have nothing to hide from you. Ang kailangan lang namin, Panginoon, ay lumapit, magpakumbaba at maniniwala na ikaw na Diyos ang tugon sa aming mga pangangailangan. Na ikaw na Diyos may kakayanan na katagpuin ang anumang bago pang kami ay makapaglingkod ng wholeheartedly sa iyo, Ama, bilang aming tagapagligtas at aming Panginoon. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ang mga kapatiran na nanonood sa oras na ito. Hayaan mo na ikaw na Diyos ang mangusap sa bawat isa sa amin na maunawaan namin that you are the answer to all our needs. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So God bless po sa ating lahat.